ito ay matatagpuan po sa Daniel 9:27. Sabi po doon, ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay, at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Panginoon, sa oras pong ito ay lumalapit po kami sa inyo, O Diyos. Patuloy po kami humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasadya man o hindi, Panginoon, patuloy niyo kami linisin, O Diyos, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Salamat po, God, at patuloy kayong mangusap sa aming mga puso. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong salita'y tumimo sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, O God, at patuloy na turuan ng mga bagay na nais mo pong ipahayag sa bawat isa sa amin, Lord. Wala po akong magagawa kung wala kayo sa buhay ko. Itago ninyo ako sa inyong likuran, ang iyong kaluwalhatian na siyang makita sa buhay ko. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat salitang mamumutayo, O Diyos, sa aking mga bibig, Panginoon, Lord, ay bibigyan mo po ito ng anointing, Panginoon, ng kapangyarihan, O Diyos. Salamat po sa iyo, O God. Patuloy po na binabalik sa inyo ang kapurihan at pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po natin makakaupo at pakinggan po natin yung video na ito. Nakaraan, patas pong mamatay ni Pope Francis. Sige po, pakinggan natin maigi. Now, O Christians in the East and the West, hear me and open. I am a messenger sent to you from Jesus Christ, alayhi salam. Paul is false and led you astray. The church is corrupt and no longer upholds the law of God, nor does it defend the oppressed. The papacy has been stolen and the rightful heir has been pushed aside. There is no one else but me that you are obliged to obey. May God be a witness that I have proclaimed. May isang lalaki na bigla na lang lumitaw ngayon na pinag-uusapan sa internet. Ang pangalan niya ay Abdullah Hashem. Nag-viral siya sa internet ngayon at pinag-usapan siya ng mga Islam at mga Kristyano. Ayon sa kanya, siya yung kauna-unahang pangalan na nabanggit sa mga Mahdi. Sa Islamic eschatology o yung pag-aaral nila sa katapusan, ang Mahdi ay Putulin na po natin doon. Ano po ba yung naunawa natin doon sa video na yun? Napakinggan ba natin mabuti yun? Sino po yung tao na yun na sinasabi doon? Si? Who? Abdullah. Yung taong binabanggit doon, ang pangalan niya ay Abdullah Hashem. Siya ay isang Muslim. Lumantad siya pagkatapos na mamatay ni Pope Francis. At ang sabi niya, lahat kayong mga tao, kinakailangang sumunod kayo sa akin. Kasi si Apostle Paul, yun, sabi niya, dapat na kayo ang sumunod sa akin at nagihiyawan yung mga tao. So, doon sa video na yun, ano yung pinahihiwatig ng mga bagay na yun? Na lumitaw ang isang tao na nagsasabing, sundin ninyo ako. Dahil ang sinasabi ni Apostol Pablo ay pawang mga kamalian. Ako lang yung tama. Ako kasi yung sinugo ng Diyos. So ano yung pinapahiwatig ng bagay na yun sa atin? Alam po ninyo kung bakit nangyari po yung bagay na yun pagkatapos ng mamatay ni Pope Francis. Kasi po tayo po nalalapit na po sa paghahari ng Antikristo. Amen?
Ang paghahari ng Antikristo, ito ay nakapaloob sa 7 taon. Makikita natin yan sa Daniel 9:27. Doon po sa ating teksto. Sabi doon, ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. So, ibig sabihin, si Antichrist o ang mamumuno sa buong mundo, gagawa siya ngayon ng pakikipagtipan sa maraming tao. Ibig sabihin, ito ay peace treaty, kapayapaan, sa loob ng 7 taon. At ang 7 taon na ito, may 2 bahagi. Ang unang bahagi, magkakaroon po ng kapayapaan sa mundo. Amen? Magkakaroon ng one world government. Isang gobyerno na isa lang ang mamumuno, si Antichrist. At isang currency. Isang relihiyon, isang gobyerno, isang pera. Wala na yung mga 20 pesos na yan, 1,000. Wala na yan. Mawawala yan. Kasi magkakaroon ngayon ng isang pera lang sa buong mundo. Amen? Amen. So yun po. Alam po ninyo, bago mag-umpisa ang 7-year tribulation, kung babalikan po natin yung panahon ni Adan hanggang kay Noah. Noe, kilala niyo ba si Noah? Sino nakakakilala kay Noah? Ayun, siya yung gumawa ng arko. Kasi ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha. At ang pamilya niya lang naligtas at si Noah. So, nung panahon ni Adam, yung asawa ni Eve, hanggang kay Noah, 2,000 years. Tignan mo, 2,000 years. From Noah up to Jesus, 2,000 years. So, ilang taon na po? Mula nung nilikha ang tao hanggang kay Jesus, 4,000. Kasi from Adam to Noah, 2,000 years. From Noah to Jesus, 2,000. So, 4,000. Ngayon ito, magmula kay Jesus up to the present, sa ating kapanahunan, almost 2,000 years. Amen. Diba? Sabi ng Panginoon sa unang Pedro, ikalawang Pedro 3 verse 8, sabi niya doon, ngunit huwag niyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. So, ibig sabihin, mula nung nilikha ang tao hanggang sa ating kapanahunan, kailangan mabuo ang 7,000 years. Alam niyo po kasi, sa Panginoon, ang number 7 is year of completeness. Yun ang ibig sabihin ng number 7, completeness. Ang number 8 is new beginning. Kapag nagsimula na, pag natapos na ang 7,000 years, which is equivalent to 7 days, doon na magsisimula ang eternity. Alam niyo po ba ano ibig sabihin ng eternity? Eternity. Walang hanggan. Ibig sabihin, nandun na tayo sa estado na wala nang katapusan. Amen? Na mga kapiling na natin ng Panginoon pang walang hanggan. Amen? So yan po. Isipin ko natin ito. Kung mula nang kay Adan hanggang kay Noah at Noah hanggang kay Jesus is 4,000 years. Tapos ay mula kay Jesus up to the present, almost 2,000 years. So, ibig sabihin, malapit na po tayong makatapos sa 6,000 years. Amen? Naintindihan ba natin yon? Sabi nga ni Bishop, base sa mga computation sa Biblia, tayo po, natitira na lang sa atin, 9 years na lang. Upang mabuo ang 2,000 years from Jesus up to the present. So, ibig sabihin, sa 9 years na yan, diyan nakapaloob ngayon ang 7-year tribulation. Kasi nga po, pag natapos ng 7-year tribulation, darating si Jesus physically. Kasi po ang rapture, hindi siya tutungtong sa lupa, spiritual yun eh. Ang physical na second coming, yun yung pangalawa, which is makikita ng mga tao siya na darating talaga. At kapag siya ay dumating, parurusahan niya ngayon ng Antikristo
at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kasama ang kanyang bulaang propeta, yung kanyang assistant. At kapag nangyari yon, ilalak naman niya si Satanas sa banging walang hanggan. Ibig sabihin, kapag hinulog si Satanas doon, 1,000 taon siyang nahuhulog. Pero hindi siya, kumbaga, ano yun eh, bangin na walang hanggan. Kumbaga, 1,000 taon siyang nahuhulog. Wala siyang babagsakan. Ganun po yung sasapitin ni Satanas. Sa loob ng 1,000 taon, pagkatas ng 7-year tribulation, dahil bakit kailangan siyang ilak doon ng Panginoon? Kasi nga, si Jesus, ito na yung pinaniniwalaan ng mga ibang simbahan. Mag-reign si Jesus physically 1,000 taon. Amen? Kumbaga dito siya sa mundo, magre-reign siya 1,000 taon. Kaya kailangan na si Satanas ilak niya doon sa bottomless pit. At kapag natapos ng 1,000 taon, sabi nga doon, papakawalan niya si Satanas. Sabi doon. Sabi sa Revelation 20, verse 7, pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong salibutan, ang Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma. Kasi ang dami ng buhangin sa tabing dagat ang bukbong ito. Kumalat sila sa buong salibutan at pinaligiran ang puta ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal ng lungsod. Ngunit, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkasama silang papahirapan araw at gabi magpakalimutan. Ibig sabihin, malapit na po tayo sa hangganan. Amen? Malapit na po tayo. Malapit na po matapos po yung malapit nang maganap yung mga bagay na sinasabi ng Biblia. Amen? Kaya nga po ito pinag-uusapan po natin yung 7-year tribulation. Amen? At tulad nga po ng sinabi ko, ito po ay composed ng dalawang bahagi. First, 3.5, kapayapaan. Merong isang mamumuno sa buong mundo at ito si Antichrist. Sino ba talaga si Antichrist? Si Antichrist, makikita natin yan sa 2 Thessalonians chapter 2. Anong sabi doon? 2 Thessalonians chapter 2 verses 2. Verses 3. Sabi doon, sa anumang paraan, huwag kayong padaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang muling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Amen. So yan po. Ang Antichrist, lilitaw po yan. Dalawang katukoyan sa kanya ay suwail, halimaw. Amen. Sabi doon sa verse 9, lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Sabi doon, sa verse 6, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yun. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. So meron talagang nakatakdang time na lilitaw si Antichrist. Amen? Hanggat di naaalis ang mananatiling gayon, di naaalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. So, ibig sabihin, meron pang pumipigil doon kay Antichrist. Hindi natin masasabi kung yung pinarinig ko sa inyong video, siya na talaga. Kasi maraming lilitaw na bulang propeta, bulang guro. Amen?
Pero may pumipigil sa Antichrist upang siya ay lumitaw. Alam niyo po ba kung sino yon? Yun ang Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit nawala na dito, saan po ba nakatira ang Holy Spirit? Sa atin, mga Kristiyano. Ngayon, pag na-rapture tayo, ang Holy Spirit, wala na sa mundo. Kaya doon na ngayon lilitaw si Antichrist. Doon magsisimula ang 7-year tribulation. Amen? Kaya nga sabi, ang unang bahagi ng 7-year tribulation ay first 3.5 years, na kung saan may kapayapaan, maayos ang pamumuhay ng mga tao, magkakaroon ng isang gobyerno, isang relihiyon, isang pera. Ngunit, ito po, yung ikalawang bahagi. Anong sabi doon sa Daniel 9:27? Doon ngayon ipapakita ni Antichrist kung sino talaga siya. Sabi doon, pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog. Itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapatay at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. So, kapag natapos ang first 3.5, ang gagawin ni Antichrist, papasok siya sa templo. Alam po ba ninyo na ang templo sa Jerusalem, kasi 2 beses pong itinayo yung templo sa Jerusalem, kaya lang nawasak. Ngayon, ang ikatlong templo na plano nilang itayo, ito'y kasalukuyan ng pinag-uusapan. Ngayon, kapag natayo ang templo, ibabalik ngayon ng mga Hudyo yung kanilang paghahandog. Kaya nga nakahanda na yung, kung hindi ako magkakamali, 7 pulang baka na inangkat ng Israel mula Amerika. Kasi yun ang kanilang gagamitin sa paghahandog sa loob. Once na ang templo sa Jerusalem ay maitayo na, doon ngayon magsisimula ang mga Hudyo na maghandog. Amen? At kapag si Antichrist namuno na sa mundo sa loob ng 7 years, sa 3 taon at kalahati, sa ikalawang bahagi, papasok siya sa templo at ipapahayag niyang siya ay Diyos. At kapag ipinahayag niyang siya ay Diyos, ipapatigil niya ngayon ang lahat ng paghahandog. Amen? Kaya nga, makikita po natin dito kung ano pa talaga ang totoong kulay ng Antikristo. Amen? Na siya ay sa umpisa mabait, siya ay maamo, parang maamong tupa, pero in the end, ipapakita niya talaga kung ano siya, kung ano yung totoo niyang pagkatao. Ngayon, ang Antichrist, merong ano yan bilang ng numero ng pangalan niya. Doon po sa Revelation, chapter 13, verse 18. Ang sabi doon, ilan ba talaga ang katumbas ng pangalan ng halimaw? Sabi doon, kailangan dito ang talino. Maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas na pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. So, ibig sabihin, ang halimaw o ang beast o ang suwain o ang Antikristo, lalaki. Hindi siya babae. Amen? At ang bilang na yan ay 666. 666. Sa atin, hindi natin alam kung paano yan i-compute. Pero yan ang katumbas na pangalan ng magiging Antichrist. 666. Amen. Kaya nga, sabi doon, kapag dumating na yung time na pumasok na ang Antichrist sa templo, doon niya ngayon i-impose ang pagtatatak ng 666. Amen? Na kapag wala kang tatak ng 666, hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng magnegosyo. Hindi ka pwedeng mag-purchase ng mga bagay na kailangan mo sa bahay. Liban na lamang kung meron kang tatak ng 666. Ngunit, ito po, kapag ang isang tao nagpatatak na ng 666, wala na talagang pag-asang tao. Diretso talaga siya sa
dagat-dagatan ng apoy. Amen? Kaya nga po, pinag-aaralan po natin itong mga bagay na to. Dahil alam natin na darating talaga itong takdang panahon na ito. Ngunit, sa atin po ng mga Kristiyano, dahil alam natin mangyayari ito, meron tayong, ang effect sa atin ito, magkakaroon tayo ng hope, pag-asa. Na, kailangan natin magpatuloy sa Panginoon. Dahil alam nga natin nalalapit na eh. Nalalapit na yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating pong buhay, bilang mga Kristiyano, dahil nakikita na po natin yung mga bagay na ito, dapat lamang po na sa buhay po natin, patuloy po tayong kumapit sa Panginoon. Amen? Kasi nga, ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon sa rapture, hindi natin alam kung kailan. Pwedeng mamayang gabi, pwedeng bukas ng madaling araw. Ay paano kung dumating siya mamaya, tas naglalaro ka ng ML? Dumating siyang bigla, meron kang ginagawa. May ginagawa ka mga bagay-bagay, di ba? Oh, paano ka ngayon makakasama sa Panginoon? Di matutulad ka doon sa 5 dalaga na hindi nakapag-ready. Tapos nasarhan na sila ng pinto. Yung parable of the 10 virgins. Di ba? Kaya nga, sa buhay natin dapat po na every moment ng buhay natin, every minute, every second, ay dapat po na nakapokus po tayo sa Panginoon. Kasi po hindi natin talaga alam kung kailan siya babalik. Pero, sigurado po talaga malapit na. Amen? Kasi nga, lumitaw na nga yung tao na yun eh. Na ang plano ng tao yun, pag-isahin ang relihiyon. Na isang relihiyon na lang. Isang paniniwala. Ngunit tayo mga mananampalataya, sa akin pong conviction, hindi na po tayo dadaan sa tribulation. Kasi po, 3 ang paniniwala ng mga pastor eh. Pre-trib, mid-trib, post-trib. Ano pre-trib? Bago magsimula ang 7 years tribulation, rapture. Ang mid-trib, mangyayaring rapture sa kalagitnaan ng 7 years. Yung iba naman, post-trib. Pero paano mangyayari yun? Ang post-trib eh, paladaanin pa ba tayo ng Panginoon sa pagtatatak ng 666? Hindi. Sa akin, naniniwala po ako, bago magsimula ang 7 years, wala na po tayo dito. Ang mga maiiwan, sila ngayon ang daranas ng kapighatian. Amen? Ano po yung daranasin ng mga maiiwan? Ito sa Matthew 24. Sabi doon. Sa Matthew 24, verse 15, makikita ninyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastanganang walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. So yung binasa natin teksto, related po ito dito sa Matthew 24. Ang sabi doon, kapag mangyari ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit na ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid, huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa ikliin ang panahon iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahon iyon. So, ibig pong sabihin, sa panahon na wala po tayo dito, nandun po tayo sa langit, yung mga naiwan, daraan sila sa matitinding persecution. Mararanasan nila ang iiwan yung bahay nila, mamumundok na lang, doon na lang sila aasa ng pagkain. Kasi nga dito, pwede silang pasukin ng mga pulis eh. Tapos titingnan kung, yan, may tatak ba yan? Kung walang tatak yan, parusahan. Ganyan ang mangyayari sa mga tao sa loob ng 7 taon. Lalong-lalo na sa last 3 and a half, kung saan lalaganap ang persecution. Lalo na sa mga Kristiyano.
Kung napanood niyo po yung Thief in the Night, nung bata pa ako, patungkol po yan sa rapture. Saka yung Year of the Beast, na kung saan maraming mga naging Kristiyano sa loob na nakakilala nung panahon ng 7 years. Kasi nga matindi yung pinagdaanan nila, nagtago na lang sila sa kabundukan. Kasi pinaghahabol na sila ng mga mga nasa otoridad eh. Kumbaga, yung mga lahat ng mga kabahayan, wala ng tao. Darating po yung time na yan sa loob ng 7 years. Amen? Pero mapalad po tayo mga Kristiyano. Dahil tayo po, hindi na po natin yan daranasin. Amen? Kaya nga po, kung tayo po mga Kristiyano, alam natin sa puso natin na tayo kukunin ng ating Panginoon sa lalong madaling panahon. Ano po yung dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? Paano ba tayo maghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon? Paano ba tayo magiging yung ready na salubungin si Lord sa alapaap? Ano ang dapat natin gawin? So, ang dapat natin gawin, manatili tayo sa Panginoon. Manatili tayong nakakonek sa Kanya. Amen? Upang sa gayon, kahit na anong oras siyang bumalik sa alapaap, alam natin sa ating sarili, makakasama tayo sa Panginoon. Pero kapag ikaw, nakita kanyang masumpungan kanyang nanlalamig sa Kanya, tapos, hindi mo siya pinagtutuunan ng pansin, na pupokus ka sa iba-ibang bagay, paano natin i-expect na makuha tayo ng Panginoon sa rapture? Amen? Kaya nga, itong panahon natin, crucial na ito eh. Itong taon na ito, year 2025, mangyayari ang lahat ng sinasabi sa Revelation, yung trumpet. Yung mga salot, mangyayari yan sa loob ng taon na ito. Sinasabi pa nga na sa loob ng taon ito, mangyayari ang the big one. Ang lindol na kikitil ng libo-libong mga tao. Amen. Hindi natin alam kung hanggang saan ang sakop ng lindol na yan. Pero alam natin, bago mangyari yan, kukunin na tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, sa buhay po natin, bilang mga Kristiyano, ngayon po na nakikita na natin po yung mga propesiya sa Biblia na natutupad, kailangan po natin gawin, magpakatatag po tayo. Amen? Kahit na ano pong mga problema ang ating pinagdadaanan, manatili tayo sa Panginoon. Kasi po, ang mga problema ang pinagdadaanan natin, saglit na lang yan. Kapag napagtagumpayan natin yan, at dumating si Lord, kasama tayo. Isasama tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen? Amen. Kaya po, na nakikita na natin natutupad yung lahat ng mga bagay na ito. Kailangan po nating sikapin sa ating mga sarili na lumapit tayo lagi sa Panginoon. Amen? Na manatili po tayong na sumasamba sa Panginoon, na nanatili po tayong manalangin, magbasa ng Biblia, upang sa gayon, maging ready po tayo sa lahat ng oras. Amen? Ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi niya sasabihin kung anong oras siya magnanakaw. Ganun po ang pagdating ng Panginoon. Doon sa oras na hindi mo inaasahan, darating si Lord. Kaya kapag hindi ka naging ready, mabibigla ka. Pero kapag tayo ay handa sa muling pagbabalik ng Panginoon, alam natin na kasama tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya manatili po tayong tapat sa ating Panginoon. Manatili po tayong nakakapit, nakakonect sa Lord sa pamamagitan ng prayer, ng Bible reading, sa pag-worship. Amen? Dahil yun lang yung tanging susi para makakonect tayo sa Panginoon. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-connect sa Panginoon kung hindi tayo magbabasa ng Biblia. Kung hindi tayo mananalangin sa Panginoon, hindi tayo sasamba sa Kanya. Amen? Kaya ang kailangan natin sa mga panahon ito, lalo't nakikita natin malapit na siyang dumating, manatili po tayo nakakapit sa Panginoon. Amen? Kaya sa oras nito, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Lahat po tayo tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po Diyos sa iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon. Dalangin po namin o Diyos
O God, na ang mga salita mo, O Diyos, ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Na Lord, ito po ang patuloy na magre-remind sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng paghahanda sa iyong muling pagbabalik, ng kahalagahan ng pagiging alerto, Panginoon, pagiging gising, O Diyos, ng pagiging matatag, matibay sa aming pananampalataya sa iyo, O Lord God. Salamat po sa iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy namin itong maisapamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, Lord, binabalik namin sa inyo ang papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.